Okay? Ang ibabahagi at tatalakayin ko ngayon ay isang paksang pangsiguridad para sa mga turupang 5'9" o lahat ng security practitioner. Ayan. So, ito ay isang pangunahing kaalaman o basic learning in security profession, but this is very important na kailangan malaman ng isang gwardya. Ayan, sapagkat epektibo ito na magagamit sa pagpapatupad ng tungkulin o duties and responsibilities na sinasabi natin. Okay? So ito ay tungkol sa logbook recording. Ayan. O pagtatala sa aklat ng mga gwardya. Ayan. O record. Okay? So, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, let us define first what is logbook recording. Bibigyan natin ito ng katuturan. So, pero bago ko makalimutan pala, no, itong logbook recording, ito ay ikalawang bahagi o yugto ng epektibong nakasulat na komunikasyon o effective written communication. Kasi doon sa ating libro na ginawa, 4 yun. No? Para malinaw lang. No? Ito yung note-taking, logbook recording, report writing, and security investigation. Yun yung 4 kasi na madalas na isinasagawa ng isang security practitioner. So, ang katuturan ng logbook recording ay ito ay sistematikong proseso ng pagdodokumento o pagsusulat, pagtatala ng mga pangyayari at gawain, no, sa tamang pagkasunod-sunod ng oras, no. When we say pagkasunod-sunod, sabi kang English, chronological manner. Di ba? Sunod-sunod. Yan. Na nagsisilbing tumpak at permanenteng sanggunyan o talaan, no, para sa pang-araw-araw na operasyon. Kasama na dyan yung pagsubaybay sa mga insidente o anumang uri ng pangyayari sa loob ng jurisdiction o area of operation o sa common na ginagamit sa gwardiya, area of responsibility, EOR. Yan kasi yung area of operation sa ano yun, sa mga tropa naman, sa kapulisan at kasundaluhan. Sa security pala, ang common na ginagamit natin is area of responsibility. So in short, sa security operations, ito ay isa sa pinakamahalagang tungkulin na ipinagkaloob sa isang security guard. No, pero hindi lang security guard, kasama na diyan yung mga security supervisor. Gusto kong tandaan ninyo na ang logbook, no, ang nagsisilbing opisyal at legal na talaan sa lahat ng aktibidades, no? Utos, obserbasyon, instruction yung utos at insidenteng nagaganap sa loob, di ba, ng EOR ng isang gwardya. Madalas itong tinatawag na gulugod o backbone ng dokumentasyon sa security operations. No? According to my experience, may mga sad stories, no, pagdating sa logbook recording na nakita natin. Kasi minsan, may mga tao tayo dati na nakakagawa ng report, nagsasubmit sila ng report, written report. Pero siyempre, ako kasi hinahanap ko yung source, di ba? Wala sa logbook. Kaya sabi ko, paano ka nakagawa ng written report na wala sa logbook?
'Di ba? Parang sa tropa sa kapulisan, 'di ba? Naka-blatter mo muna kasi yun yung official na logbook entry. Eh. Then from that, doon kukunin yung detalye, yun yung gagawan ng report. 'Di ba? So, ganun din sa security. Take note of that. Huwag kang gumawa ng report na wala doon sa logbook. Kasi ang official record of entry ng isang security guard is yung logbook. Take note of that. Then, meron tayong uri ng logbook na karaniwang ginagamit. Yung agency logbook at company logbook. No, yung agency logbook, ginagamit natin ito upang idokumento ang mga security-specific activities tulad ng mga paglabag sa patakaran, no? Mga memo ng ahensya natin, mga confidential na usapin tungkol sa ahensya at saka sa kasama na rin yung kliyente na pinagsisilbihan natin, 'di ba? Yung shift turnovers, 'di ba? Yung palitan, 'di ba? Kung saan tayo nagte-turnover ng duties and responsibilities kasama na ang mga accountabilities na gamit. Yan, doon natin ipinapasok sa agency logbook. At yung mga resulta ng internal inspection. Pag ini-inspection tayo ng mga supervisor natin o inspector natin sa agency, doon yan ipinapasok agency logbook. Ito namang company logbook, ito yung mga talaan, no? Proprietary records, naglalaman ng mga impormasyon, day-to-day informasyon tungkol sa kumpanya o kliyente na binabantayan natin. No? All operational details gaya ng attendance ng empleyado, entry and exit ng bisita, 'di ba? Delivery logbooks, 'di ba? Yung galaw ng mga deliveries, mga sasakyan, no, at iba pang karaniwang aktibidades na related sa operasyon ng kumpanya na binabantayan natin. Kaya nga proprietary records yun. No? Anyway, marami yan. May miscellaneous pa. No? Pero ito lang, no? Ika-classify na lang natin ito sa dalawa. At gusto kong tandaan ninyo na itong dalawang logbook to, technically, no? Ito ay pag-aari ng kliyente o kumpanya. No? Minsan nagkakaroon ng dispute dito, no, hindi magandang relasyon, nagdudulot ng hindi magandang relasyon, no, in between, no, doon sa agency at kliyente. Kasi minsan pag wala na, lalo na pag wala na, tapos na yung kontrata, 'di ba? Biglang may hanapin yung kumpanya na record, wala na turn over na sa agency. No? Pero ano kasi talaga 'yon, no? Ang dapat talaga diyan, technically dapat pag-aari lahat ng yan ng kumpanya, na, 'di ba? Kung saan siyempre nanggagaling yung mga lahat na pangyayari na inire-record. 'Di ba? Kaya dapat diyan may dapat may parameter, may guidelines pagdating dito, 'di ba? There must be guidelines with regards to the handling and disposition of logbook. Meron dapat yan gagawin ng agency. Diba? Anyway, as we go on with this discussion, malalaman nyo yung iba. Pero dapat yan talaga, ang logbook, diba, dapat yan tino-turn over sa property management o doon sa client. Diba? Kung saan, 'di ba, nagsiserbisyo ang isang agency. Pinapa-receive niya 'yon. No, pero siyempre dapat confidential 'yan. 'Di ba? Ang authorized client representative lang dapat ang tatanggap at makakakita kasi hindi pwedeng i-disclose yung laman ng logbook ng basta-basta. 'Di ba? So, alam naman natin 'yon. That is basic. So, now para ma-guide natin yung mga tropa, lalong-lalo na yung mga gwardiya na bago, bibigyan ko kayo ng mga alituntunin. No, ito ay batay sa ating experience at of course doon sa mga na-research natin in our trainings, di ba, natutunan natin. Kasi kahit paano, sumabak din tayo sa mga maraming training. Okay, so ito,
pangkalahatang alituntunin sa wastong paggamit ng logbook. No? Ito ay pangunahin, basic. No? Kung meron mang hindi ako nailagay dito na galing doon sa instruction ng kliyente at agency, pwede nyong idagdag. Pero these are the fundamentals. Di ba? Mga basic. Una, magsulat ng malinaw at maayos sa logbook. No? Gamitin ang malinaw at nababasang sulat kamay. Di ba? Hanggat maaari, naka-black yan, black letters o kung hindi molde. Di ba? Para malinaw, no? Readable. Di ba? Hindi yung ikaw lang yung nakakabasa. Di ba? Dati, siyempre, na-experience ko din yan. Naging gwardiya. Minsan, nagsusulat ako. Parang kinalaykay na ng manok. Ako lang yung nakakaintindi. Which is not a good practice. No? Kahit paano, yun man lang yung magiging benepisyo sa'yo sa paggwardya mo, di ba? Gumanda yung sulat mo sa kasusulat. Pero kailangan malinaw at maayos ang ating tala o record. Yung sulat kamay natin, malinaw. Then number 2, itala ang lahat ng entry ng tumpak at kumplito. No? Kailangan tama lang ang ipasok natin at kumplito. No? Maliban lang kung nakialam yung agency mo o yung kliyente mo at meron siyang ipapadagdag o aalisin, no? Pero as far as, di ba, the standard is concerned, dapat. May mga instances kasing ganon, pero siyempre, konsensya mo na yun kung pumayag ka. Di ba? Pero bilang gwardiya, dapat itala mo kung ano yung tama, di ba, yung tumpak at kumplito. No? Para magawa natin yun, gamitin natin dito yung 5 W's and 1 H, di ba? What, where, when, di ba? Why, 5 W's and 1 H, alam nyo naman yun eh. How, di ba? Who, what, where, when, why, how, who, at saka how. Ayan. So, kailangan gamitin nyo yan para maging kumplito. Then, number 3, sundin ang chronological order na sinasabi. Kaya nga logbook, hindi pwedeng mauna. Baka mamaya, di ba, uunahin mo yung huling nangyari, hindi pwede. No? Itala ang mga pangyayari ayon sa aktual na pagkasunod-sunod nito, ng mga ito. No? Kaya nga, ang logbook, yung definition na ibinigay natin is, it must be in chronological manner, sunod-sunod, ayon sa pangyayari. Pang-apat, iwasan ang mga bakanting espasyo. Di ba? Huwag maglagay ng space sa logbook. No, minsan, ginagawa natin yun nung araw, di ba? Punan lahat yun. Di ba? Yung spaces, no, in order to economize. Para kahit paano, part din yun ng pagtitipid. At saka para maiwasan ang tampering o hindi autorisadong pagdaragdag o pagtanggal. Di ba? For security reason. Yun yung generic na rason kung bakit. Okay? So, kaya kailangan iwasan ang mga bakanting espasyo sa logbook. Pang-5, lagyan ang numero ang lahat ng pahina. Alam naman natin, may mga logbook na may numero na, may mga logbook na wala. Pero kung wala, mas maganda lagyan mo ng numero for security reasons pa rin. At nakakatulong ang page numbers kasi upang mapanatili yung integridad, di ba? To protect the integrity of the logbook at maiwasan ang pagtatanggal o pamimiki ng mga pahina. Ngayon lang naman ang rason kung bakit, no? Pero karamihan ngayon ng mga logbook ay mga numero na. Okay? Pang-6, panatilihing profesional at kaugnay sa trabaho ang mga entry. Kailangang related lang, di ba? Be professional and related dapat yung entry. So, para magawa natin ito, iwasan ang mga personal na komento o paksang walang kaugnayan. Di ba? Doon sa mga pangyayari. Di ba? Definitely, lahat ng nakita mo, lahat ng narinig mo, di ba? Using your 5 senses, siyempre, pwede mo naman ilogbook, pero ititignan mo din. Baka kung ano-ano na lang yung inilalogbook mo dyan na hindi naman nauugnay doon sa ano.
trabaho mo o yung duties and responsibilities mo. Kaya titignan mo para magiging professional din. Okay. Number 7. Yan. Huwag punitin, pilasin, sirain, o alisin ang mga pahina. For security reasons din kasi yun, di ba? Kasi lahat ng nilalaman ng logbook ay bahagi ng opisyal na dokumentasyon at dapat mapanatili itong buo. Hindi magiging official record of entry yan kung sira na. Di ba? Maaapektuhan pa rin yung integrity ng logbook. Kaya hindi natin dapat pinipilas, hindi natin dapat sinisira. Di ba? Take note, no, mga gwardiya, no, huwag na huwag gawin yon, no, this is a taboo, no, bawal na bawal ito nagagawin, no, bad practice. Okay? Pangwalo, tama ba, pangwalo, huwag baguhin ang entry, no, sa gawa ng iba, di ba? Do not alter, di ba, yung the entry of your co-guards, di ba? Baka naman mamaya binabago mo na dahil meron kang gustong baguhin, hindi pwede yun, di ba? Pero kung may pagkakataon, kung hinihingi ng pagkakataon, di ba? Kung kailangan ng koreksyon, di ba? Maaari naman, pero kailangan iulat mo muna sa supervisor, iulat mo sa kinauukulan. At gawin ang pagwawasto ng entry ng iba na sa pamamagitan ng anong tawag doon? Paglagay ng pirma, di ba? Affix your initial, di ba? To ensure the validity of that particular correction you have made. Di ba? Kung gumawa ka, kailangan, di ba, pirmahan mo, i-affix mo, isama mo yung initial mo para mapatunayan, di ba? O ma-verify, verifikasyon sa Tagalog, na ikaw ang pumirma o nagpalit sa entry na yan. At ang pangsyam, panghuli, tiyakin, isama ang mga emergency contact sa likod ng logbook. Di ba? Kung tutuusin naman, hindi na kailangan yun. Di ba? Kasi sa mga kliyente naman, naglalagay sila, nakapaskil sa guard stations, yung mga emergency contact. Pero wala namang problema yun, di ba? Kisa naman yung drawingan mo yung likod ng ano mo, di ba? Huwag na huwag yung gawin yung mag-drawing, ilagay na lang doon sa harap o likod yung mga emergency contact numbers. Di ba? Tiyakin ang unang pahina o likurang takip, di ba, ng logbook ay may updated na contact numbers ng pulis, bombero, ambulansya, at mga lokal na otoridad o LGU. No, importante 'yon para pagkailangan natin ng emergency na assistance, automatic accessible sa atin. Nandiyan yung logbook, doon mo na lang titignan, tatawag ka na, mag-FYI ka na doon sa kinauukulan. Di ba? Yan. So, yun lang naman ang mga importanteng malaman natin sa logbook. No, these are very fundamentals, pangunahin nga pero siyempre napakahirap. Di ba? Mahirap. Di ba? Hindi ganun kasi kadali din ang mag-logbook kung wala ka talagang experience. Siyempre, susundan mo, pero kailangan mo talagang matutunan siya. Di ba? Mas maganda, di ba? Bike experience, no? At gusto ko lang tandaan din ninyo, di ba, na ang mga entry sa logbook ay maaring gamitin sa legal na investigation. Di ba? Actually, nabanggit ko na ito kanina. Di ba? Hindi lang investigation, audit o internal review kung magkakandak yung kumpanya. Di ba? Kasi minsan, for compliance doon sa mga ISO, di ba? Sa DOLE, di ba? Kasi minsan, yan, di ba? Nagkakandak sila ng audit for that purpose, no? Kaya, mahalaga. Pero, importante, kailangan talaga sa investigation. Di ba? Hindi ka pwedeng mag-imbestiga na
'di ba? Magbatay ka doon sa report, 'di ba? Magbatay ka doon sa report pero dapat nandun sa logbook entry yung mga nilalaman ng report kasi yun yung official, tandaan ninyo, 'di ba? So sa makatuwid ang mga bawat detalye na ating o iyong itinatala sa logbook ay dapat, 'di ba? Tapat, tunay, 'di ba? Hindi dinuktor, 'di ba? Kailangan at anytime na tinawag ka halimbawa ng kliyente o totoo ba 'to, at least, 'di ba? Makatotohanan siya. 'Di ba? Kaya hangga't maaari hindi kayo dapat naglalagbook ng kung ano-ano lang. Kailangan talaga ayon sa iyong nakita. Gamitin natin yung observation, description equals identification. 'Di ba? Using your five senses, basing on the characteristics ng pangyayari, tao, sasakyan, and so on and so forth. 'Di ba? Yun yung mga reference na magagamit natin. Pag na-identify natin, yun lang yung itatala natin sa ating logbook. So, ganun lang kasimple, no? And hopefully, meron kayong natutunan, no? Dito pa rin sa aking ibinahagi. Diba? Anyway, kung may mga ano naman kayo, may mga concerns pa kayo, maaari naman kayong mag-comment dyan sa chat box kung meron kayong mga tanong para ma-guide ko kayo. Wala namang problema yun, libre yun. Okay? So hanggang sa muli, no, abangan ang susunod nating talakayan pagdating sa mga paksang pangsiguridad. Isang mapayapa at mapagpalang araw sa inyong lahat.